Good mornings mga ka-outdoors. Tara, samahan nyo ako sa panibagong araw na ating gagawin. Naisipan ko nga linisan ang aming likod upang gawing garden. Di naman natin maikakaila sa panahon ngayon sobrang mahal na ng bilihin. Lalong lalo na yung mga gulay. Kahit nandito kami sa probinsya, ramdam na rin namin yung pagtaas ng presyo. Kaya gumawa tayo ng paraan, lilinisan natin yung likod upang matanan natin ang sari-sari mga gulay na ating magagamit. Gaya ng mga sitaw, opo, patula, sari-sari pa. At yun nga po pala sa nagtatanong sa akin kung naksaya yung mga tinanggal natin ng mga kamote. Hindi po, binigay po natin yan sa kapitbahay natin sa may magbababoy po. Malaking bagay din po yan kasing pambahog sa mga baboy, lalo na yung mga paklang ng gabing malalaki. At ito nga po kung nakikita nyo agaran ko nililinis ng maayos yung ating pagtataniman ng mga halaman. Nang sa ganun po siguradong mataba ang ating pagtataniman. Kagaya nga po na sinabi ko, kahit nandito kami sa probinsya, kailangan pa rin po magsipag, magtanim. Dahil nga po sa taas ng bilihin. At kung makikita nyo po, sinimulan ko na po ang pag-pattern ng ating pagbubungkalan ng lupa. Kailangan po kasi natin yan para masiguradong tuwid yung ating pagbubungkalan ng lupa. At masukat natin yung distansya ng bawat pagitan ng ating mga tataniman. Kaya agad-agad ko po itong sinukat. At ayan na nga po yung ating resulta ng pagsusukat ng ating pagbubungkalan ng lupa. Kailangan po kasi yan mga ka-outdoors para malaman natin yung pagitan ng mga tataniman natin. At dumating nga yung isang pamangkin ko dyan na si Baste. Nagpaalam na tutulong daw siya dahil wala naman siyang ginagawa sa kanilang bahay. Kaya tutulong na lang muna siya sa akin. Nakakatuwa nga lang kasi may mga bata ngayon talaga na mas pinipili pa rin maging simple, mag-focus sa ganitong mga paghalaman kaysa daw magbatad siya sa cellphone. Dito lang siya sa akin tutulong maghapon. Di naman na lingid sa ating kaalaman na mga kabataan ngayon halos nakapokus na lang sa mga cellphone maghapon. Kaya malaking bagay din itong ginawa niya sa akin na nakakatuwa lang na imbis na mag cellphone siya pumunta siya sa akin dito sa likod para tumulong paghalaman. Kaya dun sa mga kabataan dyan iwas-iwas din lang tayo sa pag-cellphone masyado kasi masama sa kalusugan yan. Kailangan na din natin mag-focus sa mga ganitong paghalaman. Malaking bagay ito, makakapag-exercise na tayo at mayroon pa tayong mapuputing masustansyang gulay. At dito nga inilagyan na po ni Baste ng pinagtistisan ng niyog, ang tawagin dito sa Quezon. Yan po yung pag nag-chenso, yung mga parte po ng niyog na maliliit tumatalsik, yan po yung kinukuha namin para gamitin pataba. Maganda rin po yung pataba sa halaman, i-mix sa lupa para mas mayabo at mas maganda po yung ating pagtataniman. Sa ibang lugar po alam ko binabayaran yan. Dito po sa probinsya kasi libre po yan, nakatambak lang po yan diyan sa mga gilid ng karsada, sa may mga bukid, madadaanan nyo lang po yan, ganyan pataba. Swerte nga lang po namin at nag-search nga po ako sa TikTok, madami nga po nagbebenta ng ganyan. Sa amin po dito sa probinsya libre lang, kaya malaking bagay talaga yung nasa probinsya ka. At dito nga po ginawa na natin yung ating pagpapagapangan ng upo. Yun nga po sa nagtatanong kung ba't sobrang taas, ganyan po talaga ako magawa ng pagapangan ng upo. Kasi pagka mababa po kasi madaling magapangan ng mga hayop, tapos mahirap po mag-spray. Para sa akin po experience, napakahirap po mag-spray kapag mababa yung papagapangan ng upo. Pagka ganyan po kasi pwede ka lumusot sa ilalim at makikita mo yung mga sangal lampas, pwede mong putulin at ibalik doon sa pinakantaas ng upo. Dito talaga sa amin sa probinsya kailangan masipag ka magtanim. Kahit malawak yung lupain, kailangan pa rin magtanim dahil nga sa taas ng presyo ng bilihin. Kahit nandito po kami sa probinsya talagang ramdam na namin yung sibuyas po dito. Ang isang peraso ay 5 piso na, bawang po 10 piso. Kaya kailangan po natin magsipag at magtanim. Sa ganun makakaiwas tayo sa mga ganung bilihin.
Bukod sa makakatipid tayo, yung makakasigurado po tayong sariwa yung ating mga gulay na kakainin. At itong pagtatanim naman po natin, hindi lang para sa atin to, para sa lahat po ito ng ating kapitbahay. Pinakang tulong na rin po ito kung sakaling gumanda man yung bunga, pasalamat ko na rin po dahil marami po ako mabibigyan at matutulungan na rin po. Dito po sa probinsya kapag nagulayan ko po, hindi lang dapat sa iyo, ito po para sa lahat. Yan po yung isang pinakamaganda pag nandito ka sa probinsya. Kailangan po yung magsipag lang talaga, magtanim hanggat may tatanim po. Higit sa lahat yung pagiging mayaman sa pakikisama. Isang bagay po yun na natutunan ko simula nung bata pa po ako. Makikita po ninyo mga ka-outdoors, ayos na po yung ating pagtataniman. Nakapreparado na po. Hintayin na lang po nating tumubo yung mga binhi na ating tananim sa ating tray na itlog. Papakita ko po sa inyo kung paano namin ginawa yun, baste, yung pagtatanim. Ayan po, nagmix po kami ng mga istis ng niyog dyan. Minimix po namin yan dyan sa lupa nang sa ganun hindi po mahirapan yung mga seedling natin na itatanim dyan para mabilis pong matumubo. At ito na po yung mga binhi nating tinanim. Meron po tayo dyan talong, okra, siling panigang, at pechay. At ito naman po yung pagtataniman natin mga ka-outdoors ng upo. Nilagyan ko po yan ng katawan ng saging na medyo mabubulok na po. Isa po yan sa nakakatulong upang gumanda ang ating halaman. Sa hindi po nakakaalam dyan, number 1 po ito na pampataba ng halaman dito sa probinsya. At pwede nyo rin po yung gawing pandilig. Yung mga dahon po niyan, ibabatan nyo po ng 1 linggo. At yung tubig po na yon na galing sa pinagbatada ng saging is pwede nyo pong ipandilig sa mga halaman. Kahit anong halaman po, pwede po yan. At kung nagustuhan nyo po mga ka-outdoors ang ating video, huwag kalimutan i-follow, mag-react, and mag-comment ka na rin sa ating video. Update ko po kayo sa panibagong araw ng ating pag-garden. At salamat mga ka-outdoors. Sana po may natutunan kayo sa video ito at i-update ko po kayo sa sunod na araw. Sa muli po mga ka-outdoors, magandang buhay!